nabisita ko po sila Mike Defensor at si Senator Marcoleta. Matatag pa rin po sila. Si Senator Marcoleta ay kalmado, laging nananalangin, pero halata po, nakita ko na nangayayat siya. At nakita ko na palagi siyang tahimik, nag-iisip. Ipanalangin natin si Senator Marcoleta at sila Mike Defensor. Lalo na po si Senator Marcoleta dahil po may edad na siya at marami siyang karamdaman. Sana mabigyan siya ng pahintulot ng Sandigan Bayan na makadalo sa impeachment trial dahil hindi pa naman siya suspendido sa ngayon. Ipanalangin po natin sila na sana maging matatag ang faith o pananampalataya nila sa mahal na Diyos. Bigyan sila ng mabuting kalusugan para ma-survive nila itong injustice na ito. Yan po mga kababayan, ang sabi po niya, matatag, kalmado at laging nananalangin po si Sen Marcoleta, mga kababayan. Hindi naman po tayo magtataka dyan kasi ugali po kasi ng isang Iglesia ni Cristo, mga kababayan, na lagi pong nananalangin kahit kumakain, pasok sa trabaho, sa pagtulog, sa pagising, lagi po yung ginagawa ng isang kaalim sa Iglesia ni Cristo, mga kababayan. At sabi po niya na nangangayayat daw po si Sen Marcoleta, mga kababayan. Siyempre, hindi po siya sanay na makulong, mga kababayan. Siguro nag-a-adjust po yung katawan niya, kaya po ganun. Kasi wala naman pong sakit si Sen Marcoleta, mga kababayan. Clear naman po siya ng doktor. Ayon po sa doktor, okay po si Senator Marcoleta, wala pong problema. Kaya sa tingin ko, ang dahilan po niyan ay hindi po siya sanay sa kulungan. Yung mga bagay na gusto po niyang gawin ay hindi po niya nagagawa kasi nga nakakulong, mga kababayan. At doon po, sabi po ni Atty. Guanzon na laging tahimik at nag-iisip. Siyempre, nalulungkot po yan, mga kababayan, kasi po si Sen Marcoleta ay kaanib po sa Iglesia ni Cristo. Tapos, alam po ninyo na ang isang kaanib po sa Iglesia ni Cristo ay lagi po yang nagpupunta sa kapilya, mga kababayan, para po magsamba, sumamba, ganun po yan. Ugali po yan ng isang Iglesia ni Cristo. Kaya lang, pinakulong ninyo kahit walang kasalanan. Kaya parang pinagkait po ninyo ang kanyang kalayaan para makadalo sa pagsamba doon po sa loob ng kapilya. Ganun po yan. Sobrang bigat po ng inyong mga ginawa po talaga. Kaya nalulungkot po si Sen Marcoleta. Hindi po siya nalulungkot dahil nakakulong po siya. Dahil po para sa kanyang sarili. Hindi po ganun, mga kababayan. Nalulungkot po siya kasi yung mga bagay na gusto po niyang gawin, hindi na po niya nagagawa. Lalo na po pagdating po dyan sa paglilingkod sa pagsamba, mga kababayan. Kaya sobra po talaga ang inyong ginawa na ito. O di ba? Lalo na po ngayon, anibersaryo po ng Iglesia ni Cristo. O di ba? Magpapasalamat po ang Iglesia ni Cristo doon po sa loob ng kapilya. Kaya lang pinakulong po ninyo, hindi po niya magawang makapunta po doon para doon po magpasalamat. Ganun po yan. Kaya sobra po talagang bigat ito ang inyong ginawa. No, di ba? Grabe po ito. Kaya hindi po nalulungkot si Sen Marcoleta dahil po sa para sa kanyang sarili, mga kababayan, kundi yung paglilingkod po sa Diyos na
hindi po siya makapunta sa kapilya. At isa pa po, yung mga bagay na gusto po niyang gawin na ipagtanggol ang mga Pilipino sa mga kawatan, hindi na po niya magagawa. Kaya nga, umapila po siya, humiling po siya sa Sandigang Bayan na payagan naman po siya na makadalo sa impeachment trial. Pero sa tingin ko, napaka-imposible po yan. Napaka-imposible po yan, mga kababayan. Sa tingin ko, hindi po talaga mangyayari po yan. Kasi ang obserbasyon ko po sa Sandigang Bayan, parang wala na rin po, mga kababayan. Parang napasok na rin po, mga kababayan. Parang Sandigang Bayan na po yata. Yan po ay opinion ko lang po naman, mga kababayan. Kaya nakakalungkot po ito na ang pag-asa natin na isang tao na magtatanggol sa atin para ipaglaban ang matinding nakawan sa flood control at ngayon ay binabaha tayo. Wala. Pinakulong po nila, mga kababayan. At matindi pa po ay hindi pa po sila nakontento, mga kababayan. Tuloy-tuloy pa rin po sila na magpapakulong ng mga taong nagsasalita sa flood control. Ito na naman po si Senador Alan Peter Cayetano, ipapakulong din nila. Si Sen. Robin Padilla, may balak po yatang ipakulong din. Kaya grabe po talaga. Hahalongkatin nila itong tagig na naman, mga kababayan, na di umano ay merong ghost project na nangyayari at merong doble o dalawang beses pinunduhan daw po di umano, mga kababayan, ayon dito kay Lacson, mga kababayan. Okay? Grabe po ito. Pero itong flood control project doon po sa Ilocos, mga kababayan, na napakalinaw na ghost. At yung iba hindi po tinapos, mga kababayan, hindi iimbestigahan ng Blue Ribbon ni Erwin Tulfo at nitong si Lacson, mga kababayan. Okay? Bubuksan nila uli itong Blue Ribbon ni Erwin Tulfo. At ang iimbestigahan nila yung tagig. Ang target nila, itong si Senador Alan Peter Cayetano, na talagang gusto nilang ipakulong, mga kababayan. Okay? Yan po ang gusto nilang mangyari. Pero yung kay Sandro Marcos na napakaraming ebidensya, hindi nila gagalawin yun, mga kababayan. Ito, panoorin po ninyo itong video na ito. Itong pinakitang ebidensya ni Governor Chavit Singson, mga kababayan, dito po kay Sandro Marcos. Ito po, panoorin po natin. Sa mga matatapang nating senador, lalong-lalo na kay Erwin Tulfo ng Blue Ribbon. Ito ang sabi ni Manong Chavit sa inyo. Kung kailangan nyo ebidensya, eto na, mga senador. Ebidensya to. Ayaw nyo akong tanggapin na tumestigo sa Senado. Pinapakita ko ulit. Ito ang mga project sa Ilocos Norte. Bakit tahimik kayo? Pag iba nagsalita, sinukulong nyo. Ito, ebidensya. Distrito ni Congressman sa Sandro Marcos. Ebidensya ito. Bakit dinamanda yung mga engineers? Pag dinamanda nila yung mga engineers, siyempre sisigaw sila. Yan ang nangyayari sa ating bansa, mga kaibigan. Maliwanag. Ng mastermind, Bongbong Marcos, saka si Martin Romualdez. O ano? May ebidensya si Manong ayaw niyong papuntahin sa Senado para mag-testigo. O ngayon, inilabas na niya. Nasa kanya mga ebidensya. Nasa vlog niya. Inilagay ko rin, pinost ko rin dito sa account ko. Panoorin niyo ng kabuuan. Yan ang challenge niya. Ombudsman. Galaw-galaw doon sa mga kakampi ninyo. Para naman hindi kayo magmukhang peanut gallery. Binabanat. O yan, napakalinaw po ng ebidensya, mga kababayan. Talagang meron po talaga doon. At paulit-ulit na pinakita po yun, mga kababayan, ni Gov. Chavit Singson, yung kanyang mga ebidensya, pero hindi po talaga ginagalaw ng ombudsman. At itong si Pinky Lacson, si Erwin Tulfo, na tuta ni Pinky Lacson nga aso ng administrasyon,
ay pilit po nilang nililihis sa iba mga kababayan. Yung tinatarget po nila yung mga nagsasalita sa korupsyon. O, di ba? Kaya sige lang, ituloy nyo lang yung magandang mga ginagawa ninyo, maganda para sa inyong mga sarili. Sige lang, tuloy lang. Kasi kami ay naniniwala po talaga kami na mananagot talaga ang dapat managot dyan. Kaya naniniwala po kami sa sinasabi ni Senador Marcolita na hindi kayo magwawagi sa huli. Kaya sulitin ninyo kung anong meron kayo ngayon. Kasi panandalian lang yan, Pinky Lacson at Erwin Tulfo. Kabahan na kayo.